Gay and National TV Patrol. Ako curious na ako bago ko masahin yung next question. Paano niyo po binild yung chemistry niyo? Kayo na nabanggit ni DJ Jairo, yun nga, parang mas mabait si Papa Awel in terms of... Sobra naman yung joke lang yun, Justin. Mabait naman din ako. Tapos, meron din kayo generational difference. Kahit ba ng era, ganyan. So, Yes. paano binild yung chemistry? Ako lang muna, mabait. Dati kasi, nung DCMM, di ba ang original na partner ni Papa Awel talaga is si Tatay Jobert or si Mama Jobert Socaldito. Anong title ng show niyo dati? Showbuzz. Sa Showbuzz. Parang From mismo naging show. tapos parang 10 to 11 yung program nila. Tapos nung, alam ko, nung nag-resign o nawala si Mama Jobert Socaldito, nung nag-acquire ako, tinap ako ng management at sinabi na, Jaya, pwede ka bang mag-pinch it? Ikaw muna maging partner ni Awel Paz sa Showbuzz. Okay lang kasi magkatabi lang na, tapos magkasunod lang. So siguro umabot din ng mga months, almost year, ganyan. Tapos di ba nagsara nga. So at that time, parang nagkakasama na kami gabi-gabi and marami kaming beses na nag-bonding abroad. As he mentioned kanina, nag-tour, di ba, ang December ng MR abroad. Madalas host ako ng mga shows dati sa abroad. So si Papa Awel yung director namin, ganyan. Napaka-bubbly and jolly personality. Positive lang talaga siya. So parang doon kami naging sobrang kampante ako kay Papa Awel na magka-partner kami. Nung una, medyo sabi ako sa management talaga na, paano po to? Parang magkaiba kami ng mga trip. Baka kasi si Papa Awel, matanda na parang ganyan yung sabi ko. Na-mention ko sa kanya. Nasabi ko, totoo, nasabi ko talaga sa kanya. Di ba nang nag-usap talaga ko, nasabi ko po sa management na parang matanda na po yung mga partner ko. Kaya ko bang sabayan o baka mamaya magkaroon ng seniority na mas senior ka sa akin. So lagi lang akong nasa likod. Tapos parang sabi nila, hindi naman daw mangyayari yun. Basta pag-usapan yung mabuti. So pinag-usapan natin ni Papa Awel na salitan tayo sa mismong switch ng mga ginagamit namin. And parang dumating rin sa point kasi na hindi namin kailangan siguro magpabida-bida at kung sino yung magsa-stand out sa aming dalawa, mas okay na yung show namin yung maging maganda. Ayun. Nasabi niya na, pero bago mag-umpisa ang show, I reached out to Mama Chayo. Sabi ko, kain tayo sa labas. Tapos magkakwentuhan kami. So ayun, nagkakwentuhan muna kami para alam namin yung aming mga pwedeng gawin at pag-usapan. At tama naman yung sinabi niya, he might have the edge dun sa mga showbiz. I might have the age sa mga sidelines naman. So, edge and age lang naman po talaga. You also treated as like mentorship. Yes, ganyan. Nagsasabihan din kami. At saka, unlike kasi yung mga dating programs namin, masasasalan na lang po. Kasi hindi na parang, hindi kami scripted o pag sabi ko, ganun na lang gano'n. Narinig namin yung isa't isa. Ganun lang po yun. Kasi nga, somehow, nakapagtrabaho na kami sa mga shows. Hindi, nakakatuwa nga kasi di ba yung may humor, di ba funny talaga si Papa Awel, may mga humor siya. Nabuti na lang, ang bilis din ng utak kong makagets kasi minsan parang bigla siyang bibitaw. Tapos nag-gets ko kagad, sabi niya, very good, gano'n talaga siya, like sa programa. So minsan siya din naman, maggulat din kasi si Papa Awel, minsan natatadyakan ko yung sa board work. Naggulat siya, yun. Pero minsan sinasadya ko na din para pag nagmura siya, masuspend ka. Hindi, di ba? Tapos basta masaya, hindi kami, tapos kami, nagchat-chat lagi. Kunyari, good morning. Tapos parang walang issue. Ang sarap magtrabaho pag yung katrabaho o kapartner mo talaga. Sobrang okay. So sa iba ba, may hindi okay, ganyan. Kaya. Ayan, sige, magbabasa na ako ng question from GK Yara. Ang question niya, ayan. Dahil last quarter ng taon, ano lang yung top 5 showbiz balita na ikanaloka ninyo? O pwedeng may feature nyo rin sa program nyo? Top 5? Umabot pa ba this year yung... umabot yung sa Himalayan. ng Katniel. Yan, umabot yan. Siyempre, number 1 agad-agad yan. Hindi mawawala. Tapos, yung Liza Soberano. Ano? Na... Sige, yun lang ano. Magsalita ka. Basta, pinangalanan ko naman. Di ba? Isa yun. Ang daming issues mo. Yun di ba yung... Wala na siya sa Careless. Hindi kahapon lang din eh. Last quarter ang sabi, di ba? O, pasok siya. Ito.
Madami pa eh. Basta madami na, di ba? Yung kay Sandro. Sandro, yes. Oo, yung kay Sandro. Sino pa? Basta, Kay Yulo daw. Carlos Yulo, siya sa nanay niya. Angelica. Sample na cards. Hindi masyado para sa akin. Ah, Basta kasi yung sa Daniel Padilla and Catherine, tsaka yung mga ini-issue, mga involved. Basta yun, madami. Sa amin ni Alora. Charing! ano? Charing lang! Hindi, ano ka ba? Basta madami siya. Mag-feed ka mo. Ano, ha? Hoy! Ayun pala ha. Hoy, hindi. Joke lang yun. Nagpibiro lang. Caption mo yun. Ay, yung Jenny Gayla, diba? Yan, kasama rin yan, syempre. Nakaka-mental block. 4 na. Isa pa? Ano pa ba? Talagang kinagulantang si Talagang kinagulantang ko. At sa araw-araw na Bini! Syempre na sobrang trending ang Bini na from New Frontier. Tapos sa Araneta na dapat isang araw lang, naging 2 days, naging 3 days, gano'n. Na pumasok sila sa, as in talagang nag-number 1 sila. Yun. Marami nga rin actually, may mga yung kay Stel pa, di ba, SB19 na anong pakinagtao kung baging baklaman siya, yung mga ganun. Di ba may ganun siyang statement? Ano statement mo doon? Wala, hindi na ako part ng SB19 eh. Show me silence yung programa natin. Galing na ganyan ha. Ayan. Actually, the program started only last July. So, syempre, although naman, social media ngayon, alam na mga kagad natin, nauna pa nga kayo, bago pa namin balita, tapos gawin pa kami, paniniligan ko na rin naman pagiging positive person ko, na kung top 5, top 3 na lang. Kasi yung showbiz, kay ano na yan, kay DJ Jairo na yan. And when the program was conceptualized, sinabi ko na po kagad sa management, pwede po ba, unti-unti na po akong aalis ng showbiz? Kasi yung iba naman po, para bumalansi kami sa sidelines o kaya sa travel ni Awel, nasa iba pang aspect. Tsaka authority talaga dyan. Pagdating ng showbiz, si DJ Jairo, di ba naman? Sa akin, syempre, yung mga positive lang. Tuntua sa akin na top 3 ko, nakakapag-guest na kami ng mga GMA artists, di ba? Yung mga viva na noon, bawal sa amin, di ba? Ganyan. Tapos siguro ang number 2 sa akin, talaga, alam mo sa akin, remarkable talaga, history, yung Bini. Lagi kong sinasabi ka, go for Grammy, from Bini, Grammy na tayo, and Hollywood, go Hollywood. Lagi namin encourage na ganyan. Tapos siguro ngayon, yung nag-shape lang, di ba yung Philippines kasi has become the mecca of concerts abroad? Itong Olivia Rodrigo, 1,500 for all. Parang kanila pati mga producers, pati mga artists. Ano yung mga artists to lang yun? Alam, bago pa ako nagpa-pressure ng 10,000, 20,000, bakit kami kakabawi? May nag-1,500. Tapos lahat na ng seats yun. Via Zoom lang pala si Olivia. Zoom lang siya. Charing. Pero sa Pilipina rin na. Thank you. Ayan, curious na ako. Yun nga, nabanggit niyo po, nasaksiyan natin yung pang-arangkada ng Bini this year. Siyempre, sobrang happy tayo bilang mga kapamilya na nangyari yun. Kayo, bilang mga veterano sa showbiz, kung meron kayong advice sa Bini para ma-sustain nila yung kanilang career, ano yun? Siguro para sa akin, panghawakan yung kanta nila na ang buhay ay hindi karera. Charing! Masabi lang, di ba? Charing! Hindi, para sa akin, napakaganda nung nangyari sa Bini. As far as I can remember, I first hosted their launch with BGYO before nung pandemic. Just still remember na naka-zoom pa sa Showtime Studio tayo. So from the very beginning of their trainings, pinanood ko rin talaga lahat sa YouTube yung journey nila. Kapag ganun kasi sa entertainment industry na talagang nagdugot pawis yung in-offer mo talaga, hindi pwedeng wala kang puntahan. Talagang darating ka dun sa punto ng makukuha mo yung success. Sabi nga nila lagi, diba, sa showbiz, patience is really a virtue. So isang living proof yung grupo nila na naghintay sila, hindi sila napagod. Tama yung kanta ng karera na sinabi ko kanina. Advice ko sa kanila, syempre, na enjoy nila yung journey na yan kasi we all know, hindi naman din talaga forever. So habang nandiyan sila sa peak nila, make sure na ibigay nila lahat. I understand na may pressure kasi hindi sila pwedeng makitaan ng any negative or ng something na hindi maggustuhan ng mga tao.
Pero syempre normal lang din naman sila. May mga times na kailangan din nilang bumalik doon sa roots nila na baka na-miss nilang mga gawin. So, makinig na lang sila at sundin yung sinasabi ng mga taong nandiyan dyan. Kasi mas alam ng mga taong yun kung paano sila i-handle. Yan. Kayo pa ba? Ako po kasi it's always a collaborative work hindi lang si Bini. Although silang talent talaga, sa kanila nang naggaling yun. Siguro mas dapat ni-advise yung lahat ng taong nagtatrabaho din behind the scene. Okay, sa Bini. Tsaka dati ko pa ina-advise sa mga artists, lalo na pag pumutok ang pangalan, sana meron counseling kung paano nila i-handle yung stardom. Yung ganun po, na lagi po yung parang tayo di ba pag-out, kailangan natin ng kausap. Ay, ang dami ko na masyadong dinadala. Yung may makakausap tayo, yung mag-guide sila kung paano nila i-handle individually and as a group. Lastly, take care of their health. Kasi yun yung puhunan nila, nagkakasakit pero ang dami ng mga commitments. Ayan, thank you, Papa Awel, meron sa'yo. Baka may question kayo, ikaw Josiah, baka may question ka. Honestly. Magaling yan si Josiah. From ABS-CBN News. Hello po. Question ko lang po, kasi, yun nga po, may tendency to, yung entertainment news, it tends to not, at times, not based on speculations lang at times. So, how do you stick to your core na dapat naka-base pa rin to truth-telling yung stories natin as entertainment? Nagpapasalamat ako sa training namin sa teleradyo, sa DZM noon. Yung broadcast ethics, hindi nawawala sa amin yun. Tsaka yung balance newscasting, broadcasting. We always verify and confirm. Ganun po. Meron po kaming ganun strict yung policy. Hindi para mauna kami ibabalita na nategi na si ganyan. Ay, kaya mauna tayo. Although, ang lagi namin tagline dati, una sa balita, una sa public service. Hindi sa lahat po ng pagkakataon. Kailangan verify and reconfirm the facts first. Kung nauna na ang mga fake news, syempre kami po yung nakasalang dyan. Again, I would go back to yung power of the microphone. Lalo kung pinakikinggan ka naman tao, papakinggan ka kagad. Di ba may tendency natin, pag nakita lang natin headlines, tapos misleading, naniniwala na kagad tayo without even reading kung ano yung content. Di ba para lang makakuha ng viewers, ganyan, or mga subscribers. Kailangan verify, re-verify, confirm, reconfirm facts. Tapos if we have the power and the authority to correct it on air, gagawin po natin yun. And most especially, kunin natin mismo yung pinaka-resource person para to clarify things. Same. Kasi kung sa babae sa DZMM, ako naman sa MOR, it's also under parang same management lang naman kami halos. So ganun, nagko-confirm muna, nag-verify muna kami bago namin dinideliver yung news. Tatawagan mismo yung artistang involved or yung handler nila. Tapos pag putok na siya as fake news, mismo yung link sinesend ko sa kanila. Para, take, basahin mo, true ba to? Ganyan. Tapos mag-ibigay ng message. Pag nag-message, yun ang sasabihin ko sa radyo. Thank you so much. Thank you, Josiah. Thank you, Josiah. Thank you, Josiah. Favorite ko yung catering nila. Wait, hindi siya yun. Hindi siya yun. Kasi Hindi ko naman kukunin yun. Hindi ba Hindi siya yun. Kaya ako kinukuha yun. Dahil kaya ko sa'yo. Alam mo dahil nga health. Cut na yun. Ayan, babasahin ko yung question ni Tita Sabe, assistant entertainment editor of Filipino Star ngayon ng Pangmasa. Ang ganda ng question niya, well, in relation din sa tinanong ni Josiah. It seems everyone ay pwede maging reporter or opinion maker sa social media. Anong challenge yung dinadala doon? Especially sa inyo na mga parang legit na mga opinion makers at entertainment journalists. Sa panahon ng social media, talagang nauuna na sila. Lalo ang programa namin pang gabi, 9 to 10, pumunta ko yung mga balita na kagad nila. Tapos syempre, na-develop talaga, we encourage naman. Ito naman itong talent na ito, hindi naman exclusive sa amin. Lahat naman may talent. Baka naman na-discover talaga nila yan noong panahon ng pandemic. Tapos yung nagkataon ng social media, nakita nila, o baka naman iniido nila ang isa sa mga sa amin. Hindi maganda yun. We just need to encourage them to be more responsible enough sa kanilang reporting. So if I may suggest, if they have the facility of language, the talent to talk, to report, mag-educate pa sila more. Magbasa sila kung anong mga broadcasting ethics, para alam nila, media ethics,
edits para alam nila kung saan sila tama o mali. Meron mga cases na talagang nananadya para pumutok, ay mas gusto nila may legal action against them kasi puputok yung pangalan nila, makikilala sila sa ganun. Dapat lang siguro ilagay natin sa tama yung lugar. Pero ito po, kahit na kahit anong industriya, welcome po ang lahat. We encourage pa rin naman, hindi namin po ito pag-aarit, ganun. Yun lang po, being more responsible. Totoo. Gusto nga ngayon, di ba, yung term sa social media na cloud chaser, yung sinasabi nilang gano'n. Tapos parang feeling ko, siguro kasi everybody can deliver kung ano man yung balita na meron, parang pagka may programa ka, halimbawa under Radyo 6 or Teleradyo, siguro isa din pa pa, dagdag ko, tama yung sinabi mo, idagdag ko lang din na na syempre we are all members of KBP, which is yun nga, nadaanan namin yung sa media ethics, ganyan. So, for me, malaking bagay talaga papain na dapat hindi ka lang lagi nagmamadali para magpaputok ng isang issue. Mas okay na kompleto muna yung facts mo bago mo siya i-deliver para maging credible ka doon sa mga listeners mo. Hindi kami perfect. I'm sure minsan nangyari na rin na nagkamali ka or may nabalita ka na hindi talaga yun yung nangyari. Tapos, ang dapat mong gawin dun syempre is to take responsibility dun sa pagkakamali mo, apologize, and then kausapin yung involved na tao dun sa nilabas mo. Tapos, i-release nyo ulit dun para at least ma-clear yung nangyari. Ganun naman. Wala namang perfecto pagdating sa Mga expert advice from Awel Gonzago.